Ako nga po pala si Lani. Simpleng may bahay na mahilig mamalengke ng maaga para hindi na sumabay sa dagsa ng tao. Sanay ako gumising ng 3 AM para makapila sa sariwang isda. Paulit-ulit lang ang routine. Pero noong isang araw, hindi ko makakalimutan. 3:00 pa lang ng madaling araw, naglalakad ako papunta sa palengke. Medyo malamig ang hangin at tahimik ang kalsada. Tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating ko sa gate ng palengke, nagulat ako. Sarado pa, tahimik, walang kahit isang tindero. Walang ilaw, walang ingay ng trolley o kahon. Pati bantay, wala din. Siguro masyado lang akong maaga ngayon, sabi ko sa sarili ko. Naghintay muna ako sa gilid, pero napansin ko may maliwanag na ilaw sa dulo ng palengke, sa bandang poultry section. Akala ko may maagang delivery, kaya naglakad ako papalapit. Baka may bukas na pwesto. Habang papalapit ako, mas naririnig ko yung tunog na parang dinudurog na buto. Pagdating ko, may narinig akong ingay ng pakpak, pero hindi normal na tunog ng manok. Parang nagpupumiglas, ang lakas, at may humahagibis na parang puwersa. Sinilip ko mula sa gilid ng dahan-dahan at doon ako natigilan. May babaeng nakaluhod sa sahig, nakaduster, mahaba ang buhok, pero kakaiba. Hawak niya ang buhay na manok at kinagat niya ito sa liig mismo. Habang sinasakmal niya ang liig ng manok, gumagalaw pa yun, pumipitik ang pakpak, umuungol pa. Yung babaeng kumakain, kumikiskis ang ilong niya sa laman ng manok, parang takam na takam sa dugo. Pagdating sa gitna, bigla siyang tumigil. Naramdaman niya sigurong may nakatingin. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya at tumingin ng diretso sa akin. Namumula ang mata. Halos puno ng dugo ang bibig. Pati liig niya may talsik. Tapos bigla siyang ngumiti. Binitawan niya ang manok at nahulog sa sahig. Pero gumagalaw pa rin na parang naghihingalo na. Ako, napaatras, humigpit ang hawak ko sa bag ko. Gusto kong tumakbo, pero parang nanigas yung paa ko. Tapos narinig kong sinabi niya sa akin, "Gusto mo?" Sabay turo ng daliri niya sa manok na buhay pa na nilapa niya kanina, pero halatang nangihina na. Nanlamig ako. Lumuha ang mata ko sa takot at tumakbo ako. Hindi ko na tinignan kung susunod pa siya. Pero ang pinagtataka ko hanggang ngayon, nung tumakbo ako, hindi siya tumayo, hindi niya ako hinabol. Nang makalayo ako, huminto ako sa gilid para huminga. At sa mahinang hangin ng madaling araw, narinig ko pa rin mula sa loob ng palengke yung boses niya. "Balik ka, marami pa." Umuwi ako agad. Hindi ako namalengke nung araw na yun. Pagdating ko sa bahay, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kung bakit wala akong nabili o bakit ako hingal na hingal. Nakaupo lang ako sa sopa, yakap ang bag ko, habang naririnig ko pa rin sa isip ko yung boses. "Balik ka, marami pa." Hindi ako nakakain ng maayos buong araw. Kada pumipikit ako, nakikita ko ulit yung babae. Yung ngipin niya na may nakasiksik na balahibo ng manok. Yung mata niyang sobrang pula. Hanggang gabi, gising pa rin ako. Gusto kong malaman kung totoo ba ang nakita ko o gawa lang ng pagod. Kinabukasan, mas maliwanag na. Mga 7 AM bumalik ako sa palengke kahit natatakot. Marami ng tao, maingay, nagbebenta, nag-aayos. Nilakasan ko ang loob ko at pumunta sa poultry section. Normal naman. Pero may kakaiba. May nakausli sa gilid ng pader, parang tuyo at may balahibo. Lumapit ako at ang nakita ko,
Piraso ng pakpak ng manok. Halos tuyo na. Pero may marka ng kagat. Parang ngipin ng tao. Lumapit sa akin ng isang matandang tinderang nakapwesto sa tabi. "Tingin ka ng manok, iha?" Tanong niya. Umiling ako. "Ate, may nagtitinda ba dito ng maaga? Babaeng mahabang buhok po, meron po ba?" Natigilan yung matanda. Dahan-dahan siyang tumango. Pero hindi normal ang ekspresyon niya. Parang nagdududa kung sasabihin niya ba o hindi. "Ah, yung babae bang yon? Matagal nang wala yun dito. Minsan may nakakakita daw sa madaling araw. Marami nang nakakapansin pero wala kaming makita sa oras na maraming tao." "Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit siya sa akin at halos bumulong na lang. "Yung butcher dito dati, nagbibenta ng manok. Isang gabi raw, may nagnakaw sa kulungan nila, pero hindi tao. Nakita raw nila yung babaeng nagnakaw, pero nung hinabol nila, lumipad. Nagkaroon ng pakpak." Napalunok ako. Maski kami, hindi alam kung tao ba yun o hindi na talaga. Pero simula nun, kada madaling araw, may nawawalang manok. Hindi namin makita kung nasaan napupunta, pero may naririnig kaming umuungol. Tapos biglang nawawala. Hindi namin alam kung saan nanggagaling. Hindi ko na tinapos ang usapan namin. Umalis na ako at hindi na ako tumingin pabalik. Hanggang ngayon, namamalengke pa rin naman ako, pero hindi na ako pumupunta ng sobrang aga. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Isa po ako sa mga silent listener dito sa pagsapit ng Takip Silim. Naisipan ko lang magbahagi ng kwento at sana magustuhan ng mga katakip silim natin. Ako nga pala si Ryan, 27 years old, tindero ng gulay mula bata pa. Halos buong buhay ko, dito ko nagginugol. Dito na rin ako natuto tumulong sa pamilya. Kahit ganun, hindi ako takot sa puyat, amoy panis na karne, o kahit daga sa tabi. Karaniwan na lahat yon sa tulad ko. Pero nung araw na yun, may naranasan ako na kahit anong tapang ko, hindi ko kayang baliwalain. Lunes ng madaling araw, mga 3:30 AM. Maaga akong dumating para mauna sa bodega ng gulay. Medyo madilim pa at halos wala pang tao. Ilang tindero lang ang mga nag-aayos ng pwesto. Tahimik, maliban sa mga tunog ng metro ng tubig. Ako lang mag-isa sa pwesto ko. Tinanggal ko yung mga tuyo at bulok na dahon ng pechay. Habang inaayos ko, may naamoy ako na parang luma na karne, yung panis. Akala ko galing sa katabing meat section. Wala naman akong pake. Sanay naman ako sa amoy sa palengke. Pero habang tumatagal ang oras, napansin kong wala talagang nagbubukas sa meat section. Dati, sila pa ang nauuna sa amin, pero ngayon, sarado pa lahat. Pati ilaw doon patay pa. Bigla ko narinig na parang may bumagsak na metal sa loob. Napatingin ako, pero wala akong makita. Madilim. Nagpatuloy lang ako sa pagbabalat ng repolyo. Ngunit ilang minuto pa, may dumaan sa gilid ko. Nakasuot ng maitim na apron. Parang may dikit na tuyong dugo. Ang inisip ko baka butcher. Nagmamadali lang. "Boss, maaga ka ngayon ah," sabi ko sabay ngiti. Pero hindi siya sumagot. Hindi man lang lumingon. Dumiretso lang papasok sa madilim na meat section. Nilamig bigla ang kamay ko. Napansin ko, wala man lang tunog yung yapak niya. Maya-maya, may isa pang dumaan. Pero sa likod ko naman this time. Hindi ko nakita ang muka.
pero amoy bulok na karne ulit. Tumingin ako ng mabilis pero wala. Wala talagang tao sa paligid. Ako lang at yung ilang tindero sa dulo na wala pang ginagawa. Kinabahan ako pero pilit kong iniisip na baka puyat lang ako. Kaya umupo ako. Nagbukas ng thermos para magkape. Pagbukas ko, may narinig ako sa likod ko. Paus na boses. Sarap, fresh. Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon. Wala namang tao. Pero sa may bandang sahig ng midsection, kahit madilim, may nakita akong paa. Basa ng parang dugo. At unti-unti itong lumalakad pabalik sa dilim. At doon ako napakapit sa mesa. Ngayon lang ako kinilabutan ng ganito sa palengke. Tumigil ako magtimpla ng kape. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o tatakbo palabas. Pero bago pa ako makapagsalita, may tumunog ulit sa loob ng midsection. Hindi nakalansing ng metal, kundi parang hinihila. Parang kaladkad na karne sa sahig. Napaatras ako. Napansin ko pa yung sahig papunta sa midsection. May bakas ng malagkit na pula. Dahan-dahan itong umaagos. Parang sariwang sabaw ng karne. Tumigil sa tapat ng pwesto ko. Parang sumusunod. Uy, sino ka ba? Napasigaw ako kahit nanginginig ang boses. Sagot sa akin, wala. Pero may nakita akong kamay na kumapit sa gilid ng mesa sa loob. Maputla, may hiwa, may parang tinanggal na laman. Dahan-dahan itong tumayo, pero hindi tao ang pag-angat. Parang sabit-sabit ang buto. At mula sa dilim, may lumabas na hugis katawan, pero walang balat sa bandang tagiliran. At yung apron niya, yun pala, hindi man siya ng dugo. Basa talaga ng dugo. Nakasabit pa ang isang piraso ng karne sa balikat niya. Akala ko hindi kanya, pero baka sa kanya mismo. Hindi ako sigurado. Yung boses niya, paos. Parang nanggagaling sa lalamunan na may laslas. Fresh, gusto mo? Nakatayo lang ako, pero namumutla na ako. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang lumapit na parang lumulutang lang ang katawan. Hindi ko na hinintay pa. Nabitawan ko yung thermos. Tumakbo ko palabas ng palengke. Narinig ko pa ang sigaw sa likod ko. Bumalik ka. Marami pa. Yan ang huling salita bago ko tuluyang nabuksan ang gate at makalabas. Paglingon ko, tahimik na ulit ang loob. Walang dugo. Walang tao. Parang walang nangyari. Akala ko guni-guni lang. Pero pagdating ng umaga, nagbalik ako kasama ang isang tindero. Paglampas namin sa midsection, may nakita yung kapwa ko tindero sa sahig. Isang kamay, nakatupi at kulubot. May ID card pa sa pagitan ng daliri. Nakasuot ng apron sa picture. Butcher nga. Matapos yun, hindi ko alam kung kaninong kamay yun. Pinaimbestigahan sa mga pulis, pero ako, hindi ko na inalam pa. Hindi na ako nagbalik sa pwestong yun at hindi na ako nagtinda. Hanggang ngayon, Sir Dave, bukas pa rin yung palengkeng yun. Ako si Bea. Mahilig mamalengke tuwing hapon para bumili ng karne at gulay para sa pamilya ko. Normal lang ang buhay ko, pero noong nakaraang linggo, may nangyari na hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko. Hapon yun, naglalakad ako sa palengke para bumili ng baboy at manok. May bagong tindero sa isang sulok, isang lalaki. Medyo kakaiba ang aura. Yung mata niya, parang matalim tumingin. May kakaibang ngiti rin siya. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Miss, gusto mo ba ng mura at sariwang karne?
Mababa lang ang presyo nito, pero sobrang kalidad. Tumingin ako sa tray niya. Totoo nga, mura at mukhang sariwa ang karne. Napangiti ako at napagdesisyon ng bumili. Binalot niya ang karne at hinawakan ng kamay ko saglit. Parang may kakaibang init na dumaloy sa balat ko. "Salamat, miss. Ingat sa pagluluto," sabi niya, sabay ngiti. Pero yung ngiti niya, hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago. Pag-uwi ko sa bahay, nilagay ko agad sa mesa ang karne. Habang iniikot ko para hugasan at budburan ng asin, may napansin akong kakaiba. May unti-unting lumalabas na linya na parang tattoo sa laman ng karne. Hindi ito ordinaryong tattoo. Malabo sa simula. Parang tattoo ng tao. Pero unti-unti itong nagiging malinaw. Napahinto ako sa pagbabad ng karne. Napalapit ako at binabad pa ng konti sa tubig at asin. At doon ko nakita, parang balat at hugis ng tao ang karne. Nanlaki ang mata ko. Napatigil ako. Ramdam ko yung init sa paligid. Parang may nakatingin sa akin. Bakit? Bumulong ako sa sarili ko. Nang makita ko ang tattoo sa karne, parang tumigil ang oras. Malinaw na ngayon. Hugis tao. Ang init sa paligid ng kusina. Parang may humihinga sa akin. At naramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Bigla kong naalala ang lalaki sa palengke. Ang ngiti niya, ang mata niya, ang paraan niya ng paghawak sa kamay ko nung bumili ako ng karne. Tumingin ako sa bintana pero walang tao. Ngunit ramdam ko na may nakatitig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nilapitan ko ang karne. Nilagyan ko ulit ng asin. Sa pag-ikot ko ng karne, parang naramdaman kong gumagalaw ito. Napahinto ako, nanginginig. Tumakbo ako palabas ng kusina. Pumasok ako sa kwarto ko at isinara ko ang pinto. Ngunit kahit doon, may naririnig akong paos na boses. "Tulungan mo ko. Kinatay niya ako." Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke. Ngunit wala na siya. Wala rin yung tindero. Ang iba pang tindero, hindi rin kilala ang lalaki. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino yun. Pero hanggang ngayon tuwing mamimili ako ng karne, pinipili ko na lang yung kilalang tindera. Ako si Danilo. Karaniwang mamimili sa palengke tuwing hapon. Mahilig ako sa sariwang gulay, lalo na yung pechay at repolyo. Pero nung nakaraang linggo, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Biyernes ng hapon yon. Pumunta ako sa palengke para bumili ng gulay. Marami pa ring tao, maingay, may amoy ng isda at bagoong. Tipikal na palengke sa oras na yon. Napadpad ako sa stall ng isang bagong tindera. Babae. Mukhang mabait. Nakangiti siya. Pinili ko yung pinakang berdeng pechay. Binili ko at agad ko itong dinala sa bahay. Pagdating ko sa kusina, inihanda ko yung gulay. Nilinis ko muna at habang hinuhugasan, napansin kong may kakaibang amoy. Baka may naiwan lang na lupa, sabi ko sa sarili ko. Pero nung tinanggal ko ang isang dahon, lumabas ang uod. Maraming uod. Kumakalat sa kamay ko. May nahulog pa sa lababo. Inaluan ko ng kalamansi para malinis. Pero mas lumabas pa ang mga uod. Ulo at katawan ng uod. Gumagalaw pa. Nanlaki ang mata ko. Parang hindi na uubos ang uod. Ano ba to? Galit at medyo nasusuka na ako. Tinapon ko agad ang gulay sa lababo. Pero may halong takot at
Curiosity. Bakit ganun? Sariwa naman sa paningin ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa palengke at puntahan yung tindera. Pero pagdating ko sa stall niya, wala na siya. Wala. Hindi lang ang tindera. Wala na rin yung stall. Ang paligid, normal. Ibang tindera lang ang naandoon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para bang hindi naman talaga siya nagbebenta doon. Kahit nagtatanong-tanong ako, walang makapagsabi kung sino yon. Walang nakakakita. Walang nakakaalala. Ang tumatak lang sa isip ko ay yung uod. Kasi nakakapagtaka. Mukhang fresh yung gulay. Pero maraming uod na lumabas na parang hindi na uubos. Mula noon tuwing bumibili ako ng gulay, tinitignan ko na ng mabuti. Ngunit isang bagay ang malinaw. Huwag ka basta-bastang magtitiwala sa bago at mukhang mabait na nagbebenta sa palengke. Hindi lahat ng sariwa ay ligtas. Magandang araw, Sir Dave. Ako si Benny, tatay ng isang maliit na pamilya. Simple lang ang pamumuhay namin ng asawa kong si Juliet at dalawang anak namin. Si Anton, 10 taong gulang, at si Mariel, 6. Tahimik ang bahay dito sa probinsya. Umagay may huni ng ibon, hapon na may sariwa ang hangin mula sa bukirin. Wala kaming luho. Basta't sapat ang kinikita ko sa pagkakarpintero at si Juliet naman ay nag-aalaga ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Minsan kapag may libreng oras, naglalaro kami ng mga bata sa sala. Si Anton, mahilig sa mga larong panlalaki, baril-barilan at robot. Habang si Mariel, laging nakabuntot sa nanay niya. Palaging humihingi ng bagong laruan. Pero dahil tipid kami, hindi madalas makabili ng bago. Kaya noong araw na dumating ang isang package sa tapat ng bahay, parang biyaya yun. Isang kahon, nakabalot sa lumang papel, walang malinaw na pangalan na ang nagpadala. Tanging apelyido lang namin ang nakasulat gamit ang itim na tinta. Para sa pamilya de la Cruz. Nakakapanibago kasi bihira naman kaming makatanggap ng sulat, lalo na't wala kaming inaasahang bisita o kamag-anak. Kinuha ko ang kahon at dinala sa loob. Si Mariel ang unang nakahalata. "Papa, regalo ba yan?" Tanong niya habang kumikislap ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Juliet, pero dahil walang masamang iniisip, binuksan ko na rin. Sa loob ay may lumang stop toy, isang malaking oso na kulay abo. May pulang ribbon ito sa leeg, pero halatang luma at may bahagyang kupas na tela. Amoy lumang kahon, parang galing sa taguan na matagal nang nakasarado. Natuwa agad si Mariel. Niyakap niya ito ng mahigpit at halos ayaw na bitawan. "Papa, akin na to ha. Ang ganda." Sa una, pinabayaan lang namin. Isang laruan lang naman yon. Pero habang tinitignan ko ang stop toy, may kakaiba akong napansin. Ang mga mata nito, itim na bilog na salamin, pero tila nakatitig pabalik. Hindi siya kagaya ng ibang laruan na parang walang buhay. Ito, para bang nakamasid sa loob. Napailing na lang ako. Siguro guni-guni lang. Lumipas ang mga araw. Napansin namin na hindi na halos iniiwan ni Mariel ang stop toy. Bit-bit niya ito kahit kumakain, kahit natutulog, kahit maliligo. Nakaupo lang sa gilid ng banyo at parang nakabantay. May pagkakataong kinakausap pa niya ito. "Huwag kang aalis ha, dito ka lang sa tabi ko." Narinig ko minsan.
Natural lang naman sa bata ang makipaglaro nang parang may kausap, kaya hindi ko nagaanong pinansin. Pero nagsimula akong kabahan ng isang gabi. Nagising ako dahil sa mahinang bulungan. Akala ko si Juliet ang nagsasalita, pero paglingon ko, mahimbing siyang natutulog. Sumilip ako sa kwarto ng mga bata at doon ko nakita si Mariel. Nakaupo sa kama habang kayakap ang stop toy. Sige, gagawin ko basta wag mo kaming iiwan. Mahinang bulong niya para siyang may kausap. Ang kinilabutan ako ay ang mata ng stop toy. Tila kumikislap kahit madilim ang kwarto. Kinabukasan, sinabi ko kay Juliet ang nakita ko. Baka naman nag-i-imagine ka lang, Benny. Bata si Mariel, normal yan. Sagot niya, pilit kong pinaniniwalaan. Pero hindi doon natapos. Mula nang dumating ang stop toy, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa bahay. Bigla na lang may nababasag na baso sa kusina kahit walang tao. May mga yapak na maririnig sa sala tuwing 10 oras ng gabi. Si Anton minsan nagising nang umiiyak. Sabi niya raw, may mainit na hiningang dumampi sa tenga niya habang natutulog. At ang pinakang kakaiba, lagi kaming nagkakaroon ng bangungot. Ako mismo, paulit-ulit na nanaginip ng isang madilim na silid kung saan may mga anino na nakapalibot sa amin. Sa gitna ng mga anino, may isang batang boses na nagsasabing, "Hindi niyo na ako maitataboy." Unti-unting naging miserable ang buhay namin. Si Juliet madalas nang may matinding sakit sa ulo. Si Anton ayaw nang matulog sa sariling kwarto. Si Mariel naman parang nag-iba. Tahimik na bata siya dati, pero ngayon palaging nakatitig sa stop toy. Minsan tatawa mag-isa, minsan iiyak na parang may sinasabi sa kanyang sikreto. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang sumpa na dala ng laruan. Dumating ang gabing yon na hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan, kumukulog at parang sinasabayan ng kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan. Habang natutulog kami, biglang napabalik ko si Juliet. "Benny, gising. Naririnig mo ba yun?" Sa una, ingay lang ng kulog ang narinig ko. Pero nang tumahimik, sumingit ang isang halakhak. Pino, mahina pero malinaw na galing sa loob ng bahay. Agad akong napatayo. Dumiretso ako sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ko ng pinto, muntik akong mawalan ng lakas. Si Mariel nakatayo sa gitna ng kwarto, nakayakap sa stop toy. Pero hindi siya ang kinilabutan ako, kundi ang itsura ng oso. Ang ribo na pula sa liig ay parang dumidikit sa balat ni Mariel, na para bang sinasakal siya. Pero ngumingiti si Mariel, tila walang nararamdaman. Ang mga mata ng stop toy ay kumikislap, parang may ilaw mula sa loob. "Papa, ayaw niyang umalis. Sabi niya, dito na siya titira." Bulong ni Mariel na parang wala sa sarili. Lumapit si Anton, nanginginig. "Tay, nakita ko, gumagalaw yung teddy bear. Gumapang siya kagabi." Nang lalapitan ko si Mariel para agawin ng stop toy, bigla itong gumalaw. Oo, mismong mga braso ng laruan ay kumapit ng mahigpit sa anak ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero ramdam ko ang lakas. Ang dating malambot na koton ay parang may laman na laman.
Halos ayaw bitawan si Mariel. Nagsisigaw si Juliet sa likod ko. Dali-dali kong hinila ang stop toy, pero bawat paghila ko, umiiyak si Mariel na parang nasasaktan. Papa, wag niyo siyang saktan. At doon ko narinig isang malalim na garalgal na boses. Hindi galing kay Mariel, kundi galing sa mismong laruan. Hindi niyo ako mapapalayas. Ako ang bagong miyembro ng pamilya niyo. Sa takot, kinuha ko ang kutsilyo sa kusina at buong lakas kong sinaksak ang stop toy. Tumalsik ang bulak, pero kasabay nun ay malakas na sigaw na parang boses ng bata na naghahalo sa iyak at galit. Napatakip ng tenga si Juliet at Anton, habang si Mariel ay nawalan ng malay. Pagbagsak ng laruan, kumalat ang amoy ng bulok na laman, amoy ng bangkay na nagtagal sa loob ng lupa. At sa mismong sahig ng kwarto, parang may mga bakas ng maliliit na kamay na dumadampi sa alikabok, bago unti-unti naglalaho. Matapos ang gabing yun, dinala namin si Mariel sa ospital. Ilang araw siyang hindi nagkamalay. Nang magising siya, parang wala siyang maalala, maliban sa isang bagay, yung stop toy. Simula noon, hindi na muling bumalik ang stop toy, pero naiwan sa amin ng takot. Hindi na kami natutulog ng walang ilaw. Sa ngayon, okay naman na ang pamilya ko at palagi na kami nagdadasal bago matulog. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.